Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, China warship nagulat daw, no? Hinamon ng banggahan. Uy, umatras na duwag pinalaga ng BFAR. China natakot sa BFAR, mga tol. Eto, alamin natin to, baka ibang side of story to, kasi yung napanood nating balita sa PTV, mga tol, ay na water cannon tayo, mga tol, at binangga na naman tayo nitong Coast Guard ng China. Well, anyway, bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan syempre mag-comment sa ibaba ng iyong reaksyon, commentary at opinion sa mga kaganapan ngayon, no, dito sa West Philippine Sea. At syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle, mga tol. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa may description box sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Hindi natakot ang BFAR at muling pinalagan ang mga Chinese. Makipagpalitan pa to ng maiinit na radio challenge. Pinapalayas kasi tayo ng China Coast Guard sa kanila raw teritoryo. Pero giit ng BFAR, kahit humarang pa kayo sa dadaanan ng aming barko, dediretso kami. Actually, mga tol, yung ginawang pangwa-water cannon ngayon, etong pinakabagong insidente, latest incident dito sa may Skoda Shoal, mga tol. Maraming equipment, radar at navigation ang nasira doon sa barko natin, mga tol, sa barko ng BFAR. So, hindi na itinuloy yung mission, kaya mission failed tayo rito, mga tol. No, at bumalik na lang ulit tayo, hindi na tayo dumiretso at nakapag-supply sa mga mangingisda sa may Sabina Shoal, kasi yun sana yung mission ng BFAR, mga tol. No, resupply sa mga mangingisda, siguro mamimigay ng ayuda, ng krudo. Yun naman lagi yung ginagawa ng BFAR, mga tol eh. Pero hindi na natuloy yun dahil nga sa ginawa ng China ang pangwa-water cannon sa atin at pagbangga sa atin. Maraming nasirang equipment, mga tol. Talagang hindi nagpatinag. This time nga naduwag ang mga Chinese. Ramdam Sana totoo, no? Ganda sana pakinggan kung totoo eh. ng mga incheck na pag humarang sila, sasagasaan talaga sila ng barko ng BFAR. E di ang ending walang nagawa ang mga Chinese. Coast Guard vessels at 103. Your vessels have entered the area near Chinese station Jiao. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard Vessel 5103. This is BRP Datu Sanday to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over, which the Republic of Philippines has sovereign rights. You Angas nun, no? Angas nun. must declare overroute. Pero di lang China Coast Guard ang kumalaban sa BFAR. Nagtawag pa to ng backup. Isang Chinese warship ang biglaang sumulpot at pinagbantaan na lang ang BFAR. Actually, 8 barko ng China, mga tol, ang gumitkit sa atin. Sa pinaka-latest incident, 8 barko ang gumitgit sa atin. Matindi yun. At may kitang-kita pa sa sa video natin na talagang sinadya tayong banggain, mga tol. O eto, pakita ko ulit sa inyo, mga kapatid. Baka hindi pa napanood ng iba. Eto, dito sa part na to, mga tol. Latest yan. The CCG China Coast Guard vessels made close perilous maneuvers that resulted in ramming blasted horns and deployed water cannons against the BFAR o Philippine Fisheries vessels, mga tol. Perilous. Ayan. Kitang-kita, di ba? Balikan natin ulit, umaandar yung barko natin. Sumasabay sila, sabay kabig sila pa kanan. Di pa nakontento ng water cannon pa yan, mga tol. Diba? Ganon sila katindi. Pilit nga tayong pinapalayas dahil hindi raw tayo nagpapaalam sa Chinese authority. Sa kanila raw yun at obligado ang papasok doon na magsabi sa gagawin ng BFAR. This is Chinese Navy warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island and its adjacent waters, including Houtengjiao. Diba? China, na meron daw silang indisputable sovereignty, mga tol. Sa madaling salita, walang batas ang pwedeng makabali sa kanila, di ba? Walang batas ang pwedeng makadispute sa kanila, mga tol. So, higit sila sa UNCLOS.
Though nakapirma sila do'n, balewala 'yun sa kanila mga tol, mga unggoy 'to, eh. 'Di ba, nakapirma sila do'n, oh, sabi ng arbitral ruling, oh, China walang basehan ng claim ninyo. Umuwi kayo do'n at sa Pilipinas yang 200 nautical miles na 'yan. Sabi ng China, "Ha? No way. May indisputable claim kami rito. Wala kayo, wala kayong bilang." Parang gano'n mga tol. Oh, international law kinokondena na nga sila ng buong mundo, eh, mga tol sa pinagagagawa nila, eh. You have entered the Hongtengjiao's nearby waters of South China Sea without China's approval. Leave immediately. Leave immediately. Over. Hindi din umubra yan Leave immediately, over. tulad ng China Coast Guard. Partida armado pa yan ng missile at kargado ng kanyon ang China warship. Parang pinapahiwatig ng BIFAR na kahit bombahin nyo kami, itutuloy pa rin namin ang paglalayag. Bilang nga 10 beses patawag-tawag at tinataboy ng barkong pandigma ng China ang BIFAR. Pero nanindigan talaga ang BIFAR na kahit mag-dangerous maneuver pa ang China warship, dyan at dyan kami dadaan. Actually, kung hindi nasira yung ano natin, yung mga equipment natin sa barko, tutuloy talaga ng BIFAR yon mga tol, yung mission nila. Tutuloy nila yon. 'Di ba? Hindi susuko yan, hindi aatras yan. Yun nga lang kasi maraming nasira sa barko natin, eh. Kaya mission failed. Hindi na nila tinuloy. Bumalik na lang ulit sila. Ibinaba na lang nila yung mga medyang sakay nila for the safety na rin ng mga sakay nilang barko. 'Di ba? Pero kahit naman nasira yung mga navigation equipment diyan, radar, yung ID system, yung pagkilatis sa iba't ibang mga barkong makakasalamuhan nila sa dagat. Nasira lahat 'yon mga tol, eh. Pero makakabalik naman sila ng ligtas kahit nasira 'yon. Yun nga lang kung ano yung mission nila na dapat magbibigay sila ng supply sa mga mangingisda sa Sabina Shoal, hindi natuloy. Chinese warship. This is BRP Dr. Mapinit, a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vessel of the Philippine government conducting a local maritime patrol to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ, over which the Philippines has sovereign rights. You must take clear of our route. Sinisisi ng mga Chinese na negosyante na US daw ang nagpapalala ng gulo. Sinusulsulan raw ang Pilipinas na awayin daw ang China. Nananawagan tuloy itong mga Chinese businessman kay Pangulong Marcos. Hindi ko narinig yung panawagan nila gano'n na. Pero nakakatawang marinig na sinisisi nila ang US at sinusulsulan tayo ng US palaga ng China. Kumbaga parang lumalabas mga tol, sinasabi ng mga incheck na yan na wala naman tayong sariling kaisipan, eh. Kailangan pa tayong sulsulan para ipagtanggol nyo sa sarili nating bakuran. Para napakababa naman na tingin. Wala naman kayo sariling kaisipan, eh. Susunod-sunuran lang kayo sa Amerika para ipagtanggol nyo yung ano nyo, eh, bayan nyo, eh. Eh, kahit nga nung panahong sinasakop tayo ng Amerika, mga Pilipino lumaban sa Amerika, eh. 'Di ba? Yung mga Pilipino, mga tol, sinasakop tayo, inaapi tayo, pumapalag. Panahon ng mga Kastila, wala namang nagsabi sa ating labanan ng mga Kastila. Lumaban ng mga Pilipino. O panahon ng mga Amerikano, lumaban din ng mga Pilipino, mga tol. Panahon ng Hapon, ganun din. Do talagang, alam mo yon, hindi natin kaya dahil malalakas ang puwersang yun, pero nasa kasaysayan natin mga tol, pumalag ang Pilipinas nang walang nagtuutos sa atin. Pumalag dahil sa pagmamahal natin sa ating bayan. Tapos ngayon sasabihin ng mga incheck, kasalanan ng Amerika, sinusulsulan ng Pilipinas. Ano tingin nyo sa Pilipinas? Walang sariling utak. Anong kinalaman ng Amerika dyan? O for example, itong pinakabagong nangyari mga tol. May kinalaman ba Amerika dyan? Tayo maghahatid ng supply sa mga mangingisda natin. Bigla tayo winwater cannon. Bigla tayong binangga. Sa tingin mo ba kailangan pa ng Pilipinas na udyokan tayo ng Amerikang pumalag? Nakanang yan. Huwag magpauto sa Estados Unidos at magbalik loob na sa China. Color it in such a way as if Dracula ang China. Hindi totoo. China is the most peace-loving country. China is the most peace-loving country. My goodness, mga tol. Tawa ka na lang din. China. Hindi totoo. China is the most peace-loving country in the whole world. My goodness, oh, China is the most peace-loving country in the whole world, oh. Oh. Oh, tingnan natin ulit, oh. Oh. China is the most peace-loving country. China, oh. Oy, binangga tayo ng China kasi mapagmahal sila.
Peace-loving country sila kaya tayo binangga. Ayaw sila magulo, ayaw sila makaway. But pilitan mo, they'll be forced. But Ayaw daw nila ng gulo, ayaw daw nila ng away. O, isa pa. Oh, oh. Pwede naman silang dumiretso lang eh at mag-radio challenge lang eh. Bakit nila ikakabig? Mga tol, halimbawa sa kalsada, merong gumigit-git sa'yo. Alam mo yung mga road rage, oh, may gumigit-git sa'yo. Sa tingin mo kaya ka ginigit-git nun ng taong yun kasi mahal ka niya at gusto niya ng maipagkaibigan sa'yo? Kaya niya babanggain yung sasakyan mo kasi gusto ka niyang maging kaibigan? O eto mga tol, sa tingin natin gusto tayong kaibiganin ng China kaya tayo binabangga. Ayan ulitin natin. Ayan ang China, China Coast Guard. Kasi gusto tayong maging kaibigan, kasi ayaw nila ng gulo. Tuloy natin to. they will never be the first one to strike. Para itabi na namin yung mga misunderstanding so we can move forward towards investment, towards peace and security, and towards stability. Sinugundahan naman ni National Security spokesperson Malaya ang akusasyon. Ang pakikipag-alyansa raw sa Amerika ay paraan lang ni PBBM para ipaglaban ng ating bansa. Kahit ang China mismo nakikipag-alyansa. Nakikipag-alyansa sila sa North Korea, nakikipag-alyansa sila sa Russia. So bakit ang Pilipinas bawal makipag-alyansa? My goodness. Talaga naman, oo. Kung wala raw ang tulong ng Amerika, baka matagal na tayong naging probinsya at utustusan ng China. Eto nga nakaraan nga lang, 'di ba? Ang Russia at ang China nagsasagawa sila ng exercises nila, Alaskan airspace. 'Di ba in-intercept nga sila ng United States dahil nga lapit na nila sa sa airspace ng Amerika? Nakikipag-alyansa sila. Ngayon ang Pilipinas nakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa, tutol sila, umaalma sila. May goodness naman talaga, oo. May sarili tayong karapatan at walang pake ang China na diktahan tayo. Aiming kasi ng China is that nagpapagamit daw tayo sa Estados Unidos. May away ang dalawang malaking bansa at tayo ay nakikialam at tayo ay at dahil dito pwedeng pagkagera at masasama tayo sa gera. Di ba? Kita nyo yung naratibo ng China, mga tol. Yan ang ipinapaniwala nila doon sa mga uto-uto nilang pro-China rito. Alam naman natin talaga may away ang Amerika at China, 'di ba? Nag-aawayan sila kung sino mas magaling sa kanilang dalawa eh. Pataasan sila ng ekonomiya, doon sila naglalabanan eh. Pero anong kinalaman natin mga tol? Bakit tayo nakikisali? Nakikialam lang ba tayo sa away nila? Hindi mga tol. Meron tayong ipinaglalabang soberanya na inaangkin ng China. Actually, tayo pa nga nang hihingi ng tulong eh. Na sana tulungan tayo dahil hindi natin kayang ipagtanggol ang sarili natin eh. Hindi tayo nakikisali, nang hihingi pa nga tayo ng tulong. Balikan natin yung sinabi May away ang dalawang malaking bansa at tayo ay nakikialam. Kita mo, nakikialam lang daw tayo mga tol. Bakit? Sa Amerika ba tong West Philippine Sea? Kaya nga West Philippine Sea eh. Sa Pilipinas yan eh. Diba? Nangihingi pa nga tayo ng tulong sa ibang bansa eh. Tulungan nyo naman kami, yung China, ayaw kilalanin yung batas namin, ayaw kilalanin yung arbitral ruling namin. At tayo ay at dahil dito pwedeng pagkagera at masasama tayo sa gera, no? That is the position of China which the president clearly denounced. Natatakot Tama, yun ang position ng China na pambobo. ang China na humarang. Pumapalag na kasi tayo nung nakaraan. O di ba? Hindi humarang ang China ngayon. Kaya mas magandang may pagbakbakan na lang dyan sa mga Chinese. Mga takot din naman niyang mga inchik na yan. Kayo, pabor ba kayong ipagpatuloy ng pagpalag ng DFAR at PCG? Actually, sana pumalag, hindi ipagpatuloy. Dahil di pa tayo pumapalag. Hindi naman tayo pumapalag eh. So sana pumalag, no? Wala tayong ipagpapatuloy eh. Sana wag nating ipagpatuloy yung tipong lang natin, no? Pagsasawalang bahala at puro tayo ngak-ngak lang sa media. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.